Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi! Ayan, napakaganda ito gabi. Kahit malamig, nag-iinit no, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon kasi magkakasama tayo ngayon dito sa loob ng bahay-simbahan. Alam niyo, Mami Chet, the last time na tumayo ako sa harap ng maraming tao, that was on September IICD kasi finals namin. Kailangan po namin talagang gumawa at saka mag-sermon. So, gigradean po kami kung paano po kami mag-sermon. Ang nakakatawa doon sa pangyayaring yon kasi nga, pumunta kami doon nag-overnight lang po kami doon, tas buong maghapon. Ang dami namin, Mami Chet, grabe ang dami namin nung second batch. May mga nauna nung gabi na nag-sermon. Pero dahil meron silang ample time, dapat ang usapan nun at least 10 ang makapag-sermon. Ginanahan sila. Yes, 30 minutes, yung iba 1 oras. Grabe, no? So, nung kinabukasan, hapon na, hala, hindi pa tayo natatawag, bunutan, hindi nabubunot yung pangalan ko. Sabi ko, yes, hindi ako magsisermon. Sabi, yung pala, sabi sa amin, hindi pwedeng hindi magsisermon. Hati-hatiin natin yung oras, hati-hatiin natin ngayon yung mga kwarto, kasi meron po kasi kami doon na resort niya. Tapos, kanya-kanyang mga panelist, ay, kabado ko, natapat sa amin, si President Sildo diba? Ayun. At yung time namin, ewan ko lang kung magawa nyo rin po ito kung posible. Actually, posible sa amin, kaya lang pinagtyagaan. Kasi, Mami, paano mo i-deliver ang isang message sa loob ng 8 minuto? Nandun na yung opening prayer mo, yung iyong introduction, yung body, conclusion, closing prayer. Para po ako si Glock 9. Oo, kasi nga, di ba, naghahabol tayo ng oras at hindi yun. Time pressure, Mami, kasi may taga-ganon sa amin. Pag oras na, at least 2 minutes, wrap it up, wrap it up. Conclusion. Sabi ganon sa amin. Pero, mabuti po talaga sa lahat ang Panginoon. So, ngayon, ang ating pong topic, Sister Mean. So, may kwento po kasi dyan sa ating topic. Meron daw 45 years old na single mother. Tapos, meron siya nakilala from dating apps, isang veteran, Afghanistan naval officer. So, parang sa kanya, yung kanya po mga previous relationship, parang nadala na po siya. Lagi na lang siguro siyang nasasaktan. Pero this time, yung pong naval officer na yun na veterans, ang bait niya. Nagbabayad siya ng billing ng babae. At inalok pa niya yung babae na pwede nang ilagay sa insurance policy niya as beneficiary yung babae at saka yung anak niya. Sa isip ng babae, parang too good to be true. Diba? Kasi kailan lang tayo nagkakilala. Kung kayo po yung babae, magtitiwala po kayo. Magtitiwala po kaya kayo doon sa lalaki? So parang medyo doubtful, no? Yung iba siguro, yung iba doubtful, yung iba hindi. Di naman, kasi nauuso na yung mag-asawa yung iba lang makapag-asawa ng foreigner, tapos ilalagay sa insurance, di ba? Tapos tetegiin. Di ba? So may mga ganong kaso. So ibig sabihin, yung tanong na yun, conforme po. So kung ano yung pananaw natin. Ngayon, yung doon naman po, base po sa aking personal experience, meron po akong ninang na abogada. So, siya ay pumasok sa isang law firm, naninong din niya yung may-ari. Alam mo ba, usually, pag mga ganong law firm, ilang mga abogado lang yung laging sumasabak sa gera, hindi po ba? Tapos yung may-ari, lalo na, yung dati, Associate Justice ng Supreme Court. Pangalan lang niya Kataya, hindi po ba? So, itong si Ninang, attorney, meron siya nahawakan, Mami, na kaso. Naawang-awa siya. Kasi nakita niya kung gaano kahirap yung buhay nila. So, may mga tinatawag tayong pro bono. Pag pro bono, hindi na babayaran. Libre na yung serbisyo nitong abogado. Hindi po ba? So, hanggang nagkakasuhan po sila, alam nung ninang kong abogada na libre yung binibigay niyang serbisyo.
doon sa taong yun. Kasi nga po talagang nakakaawa yung kanilang kalagayan. Meron po silang maliit na lupain sa probinsya. Yun lang yung tangi nilang yaman. Kung ano man yung kaso nila, hindi ko na po alam. Sa pagtatapos, nanalo sila sa kaso. Naipanalo ni Ninang abogada, ni Ninang attorney yung kaso. Lumipas yung ilang araw, nagkikita sila last nila kita yung last hearing nga. Hinihintay ni Ninang abogada na magpasalamat man lang yung taong yun. Kasi nga naman, di ba, pro bono yun eh. Parang sinumitan pa siya, parang mataas yung kilay, tapos hindi kumikibo. Sabi na nilang, ano kayang nagawa kong kasalanan dito? Di ba? So, tiwala naman siya na nagmabuting loob siya doon sa tao. So, isang araw, kaya niya nahihinga sa akin, siguro mami mga nasa 20 years ago na. Nung nag-aayos siya ng mga papeles, kasi doon po sa law firm, yung kanyang amo, usually ang binabayad sa kanila lupa. Doon niya natuklasan na ito palang pinagmagandang looban niya, pinagbayad sa pamamagitan noong kanilang lupain. So, hindi siya pinapansin. Di ba? So, yung abogada, ang tiwala niya, hindi sinisingil. So, yung din namang kliyente, tiwala siya na hindi siya sisingilin. But then, pumasok po yung ganun yung pagka-grading. So, kahit maliit ka, liit-liitan na lang na meron ng isang tao, kukuhain pa. So, ang ating pong topic para po sa umaga talaga. Kami ito, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manandaling manalangin. Ama naming makapangyarihang ka po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na iyong ibinigay sa akin at sa mga tao na narito ngayon. Akin pong hinihiling, Panginoon, na iyong banal na Espiritu po nawa ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral. Ikubli po ang aking makasalanang likas, bagkus, Panginoon, ang iyo pong banal na presensya, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, ang siya naming maitaas sa mga oras na ito. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, babalik po tayo sa history. Sino po yung may gusto sa history? Sino yung love na love yung history? Dati nung time natin Julie social, di ba? Di ba social? Ano tawag doon? Di ba? Meron pa ibang tawag doon, no, ma'am, o naabutan mo. Kasi, ano tayo? Geography, kasaysayan, sila. Ngayon, tas naging aralin pang lipunan. So, history. Alam niyo po, hate ko talaga ang history. Kasi nakaka-boring di ba? Nakaka-boring talaga. Kung mami ba, gusto mo yun? Boring ako talaga din dati. Pero, nag-iba po yung pananaw ko noong nabasa ko ang Biblia. Ito palang Biblia ay punong-puno ng history. Lalo na po ang propesya. Sabi po, dahil since tawag din, historian din, historialist, yung iba tawag kay William Miller, di ba? Sila yung mga tipo na ang pag-aaral sa Biblia, nandoon yung history na nangyayari at nangyayari pa. Hindi po ba? So alam niyo po ba, noong ako ay dalaga pa, kaya ako napasagot niya ni Brother Dondon kasi sinabakan niya ako ng Daniel and Revelation. Totoo po. Sa pakinig ko, sabi ko, itong tao hindi naman siya tapos. Pero ang dami alam sa Biblia. History pa naman. Yung hit na hit ko, gustong-gusto niya, so parang sounds interesting, mami, syempre kung ano yung hindi ko. Ay, ganun pala yun. So, dinala niya ako sa Daniel. At yun din po ang ating pag-aaralan. So, hinihiling ko po sana yung ating po mga interest na dalhin po natin sila sa unahan. Ngayon, pwede po silang tabihan ng mga Adventist na at sa mga susunod na gabi, kung maaari, magdala ng Bible. Para kung halimbawa, may nagsasalita dito, pwede po rin nilang matignan na, ay, yun pala yun. So, ito po yung ginagamit natin na Biblia. Ayan. Para sama-sama po, baka mamaya meron po silang tanong, di ba, si Dylan, Mami, totoo ba yun? O, titignan niyo yun ni Sister Grace, di ba? Yun po talaga yung sinabi sa amin before, pagka magpo-proceed. Tabihan ng isang Adventist
ang non-Adventist at may dalang Biblia. Yung po kasi talaga yung point. So, bago po tayo mapalayo, tayo po ay dadalhin sa Daniel 2. Yan. Ano po, ito po si Jiro at saka si Justin, Mami Chet, at sila Tatay Jose. Kasama na po namin sila during Vacation Bible School pa lang. Maliliit pa yan sila. Yan, di pa sila dalaga at dalaga. Yan, oo. So, nakakatuwa na makita natin sila, hindi pa man sila ganun karami sa ngayon, pero nagpapatuloy po sila. Hindi po ba? Napakagaling ng ating Panginoon. Hindi nila makakalimutan lahat ng natutunan nila dito, for sure. So, kung may mga aklat po kayo, aklat ng Biblia, pakibuksan po sa Daniel 2. Yan. So, alam natin ang history ng Daniel 1, hindi ba? Na ang Israel ay na-capture ng Babylon. At kinuha lahat ng mga pwede nilang makuha, ganun din, kasama na doon yung mga taong magagaling. Kasama na si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Ayan, kasama na yung kanyang mga kaibigan. So, alam natin, nung binalikan natin, bagamat sila Daniel ay nandoon sa lugar na strange sa kanila, no? Kaiba sa kinalakihan nila, hindi sila nabago. Nandun pa rin yung kanilang lifestyle sa pagkain, sa pananampalataya sa ating Panginoon, sa pananalangin. So, hindi sila nagpa-influence. So, punta na po tayo sa Daniel 2. Ayan, ano kaya yung Daniel 2? So, sa Daniel 2, dito po nanaginip si King Nebuchadnezzar. Alam niyo yun, di ba? Ngayon, nung nanaginip si Nebuchadnezzar, kinabukasan, hindi niya maalala. So, babalikan po natin siya, ha? Para mas maliwanag. Sabi, sa ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya makatulog. So kaya po siya nabagabag, alam niya sa puso niya, alam niya sa isipan niya, na kung ano man yung napanaginipan niya, isa itong mahalagang bagay. Di ba? May mga times din, di ba, na hindi tayo mapakali pagka yung meron tayong napanaginipan, alam natin, pero bakit nakakalimutan natin? Hindi po ba? So sabi, nang magkagayoy, ipinag-utos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, mga engkantador, mga manghuhula at mga kaldeyo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya sila'y dumating at humarap sa hari. So pinatawag niya lahat ng mga matatalino, mga aral, no, sa kanyang kaharian. Kaso ito yung gustong mangyari ni Hari Nebuchadnezzar, sabi. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nababagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Nang magkagayoy, sinabi ng mga kaldeyo sa hari sa wikang Aramaiko, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. So, yun ang sabi nila. Sinagot ng hari ng mga kaldeyo, sinagot ng hari ang mga kaldeyo, tiyak ang salita mula sa akin. Kapag hindi nyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaloob, magagandang pala at dakilang karangalan. Kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. So, napakahirap, di ba? Kung tayo man yung nasa sitwasyon ng mga wise men na yon, biruin mo, hindi na pala nila i-interpret yung dream, kung hindi, ipapaalam pa nila yung nakalimutan panaginip ni King Nebuchadnezzar. Ang sabi nila, sila'y sumagot sa ikalawang pagkakataon at nagsabi, sabihin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang hari sumagot, nakakatiyak ako na sinisikap niyong magkaroon pa ng dagdag na panahon sapagkat inyong nalalaman ang aking salita.
ay tiyak na kung hindi ninyo ipapaalam sa akin ang panaginip, may iisang kautusan lamang para sa inyo, sapagkat kayo'y nagkasundong magsalita ng kasinungalingan at masasamang salita sa harapan ko hanggang sa ang panahon ay magbago. Kaya sabihin niyo sa akin ang panaginip at malalaman ko kung inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugang ito. Sa palagay niyo ba, kaya-kaya nila yung pinapagawa ng hari? Oo, kasi bakit? Sabi ng mga Kaldeyo, ang mga Kaldeyo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari, sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kanino man. Kung kanino mang salamangkero, enkantador o Kaldeyo. At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makakapagpakita nito sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, sabi nga talaga, no one can tell the future except sino? Kay God. So, dako po tayo sa Isaiah 46 verse 9 to 10. 46 verse 9 to 10. Tignan natin kung tama po kasi mas malayo po yung pagitan ni Prophet Isaiah at saka ni Prophet Daniel. Sabi po diyan sa 46 verse 9 at saka 10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, at ako'y Diyos at walang gaya ko. So, ano yung sinasabi ng Panginoon? Walang kagaya niya. So, ano yung difference ng ating Panginoon sa ibang tao, no? Sa ibang Panginoon din, no? Na ginagawang Diyos ang sarili. Sabi, kasi na nagpapahayag ng wakas mula pasimula. Panginoon lang po ang may kakayanan nun. Kaya niyang ipahayag ang wakas mula pa sa pasimula. At mula ng mga unang panahon pa ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So tama po ba yung mga Kaldeyo nung sinabi nilang hindi nila kaya? Tama po sila. Kasi tanging Panginoon lang ang may kayang gawin yun. So ano pa po ang sabi diyan? At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makakapagpakita nito sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Dahil sa bagay nito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at inutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babylonia. Kaya't ang utos ay gumalan na ang mga pantas ay papatayin at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. So nung sinabi ng hari na papatayin ang lahat ng mga pantas doon sa Babylonia, kasama po doon sila Daniel. Kaya noong pong nalaman yun ni Daniel, ano pong ginawa ni Daniel? Nakiusap po siya sa hari na bigyan po siya ng sila ng panahon, para yung panaginip ng hari, no? Hindi sa pamamagitan nila, kung hindi dahil sa ating Panginoon, no? Sabi, na magkagayoy maingat at mahinahong sumagot si Daniel kay Aryok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga patas ng Babylonia. Sinabi niya kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit madalian ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Aryok ang pangyayari kay Daniel. Kaya si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Pansinin niyo po, di po ba noong Daniel 1, iniba na yung mga pangalan nila? Di ba? Iniba na. Ninibukadnezar yung kanilang mga pangalan. So, kilala natin sila sa pangalang Shadrach, Meshach, Abednego. Pero this time, hindi ginamit ni Daniel yung mga pangalan nilang yun. Hindi, sabi, David never used their Babylonian names kasi they don't want to change
their identity. Ba't ko iibahin yung identity ko? Anak ako ng Panginoon. Di ba? So, pagka yun ay tinanggap nila, ibig sabihin, sino nang kinikilala nila? Si King Nebuchadnezzar. So, never nilang binago yung kanila pong mga sarili. So, ano pang nangyari? Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos sa kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Ang sabi po ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pangunawa. Siya ang naghahayag ng malalim at mahiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay naninirahan sa Kanya. Sa iyo, O Diyos ng aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinaalam mo sa akin ang aming hinihiling sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang nangyari sa hari. Kaya pinuntahan ni Daniel si Arioch na siyang hinirang ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babylonia at sinabi sa kanya ang ganito, huwag mong patayin ang mga pantas ng Babylonia. Dalhin mo ako sa harapan ng hari at aking ipapaalam sa hari ang kahulugan. Gaano katinding pananalangin ang inialay ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa Panginoon? Sa tingin nyo kaya? Sobra-sobra. Taimtim. Taos puso. Kasi kung tayo'y mananalangin ng hindi taos puso, sa palagay ba natin? Di ba? Maibibigay kaya ang ating Panginoon kay Daniel yung hinihiling niya. So, ganun po nung time na yun, manalangin ang ating pong mga propeta. So, punta na po tayo doon sa Sister Mean. Doon na po sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Ayan. So, binigyang paliwanag ito ni Daniel, yung panaginip niya sa hari. So, marap siya sa hari. So, mas maganda kasi mas makita nila yung picture. Sige lang. Ayan. So, sabi na magkagayoy, nagmamadaling dinala ni Arioch si Daniel sa harapan ng hari at sinabi ang ganito sa kanya, ako'y nakatagpo sa mga bihag mula sa Juda ng isang lalaking makapagsasabi ng kahulugan sa hari. At sinabi ng hari kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar. Ayun yung pinangalan kasi kay Daniel nung time na nandyan sila sa Babylonia. Kaya mo bang ipaalam sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan nito? So, yun ang tanong ng hari. Si Daniel ay sumagot sa hari, walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. So, meron po siyang meron ba siyang picture niya na buo? Meron siyang picture na buo. So, yan, isa-isa na lang. Ano lang siya? Hati-hati. Sige. So, isa-isa na lang. Sabi po, tungkol sa iyo, O Hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay siya ay naghahayag ng mga hiwaga, ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan. Meron ako kaysa sino mang may mga buhay, kundi upang ang kahulugan ay maipaalam sa hari at upang iyong maunawaan ang mga nilalaman ng iyong isipan. Ikaw ay nakamasid, O Hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto.
Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot. So, ang napanaginipan pala ni Haring Nebuchadnezzar ay isang rebulto. Yan, estatwa. Pero siya ay kakilakilabot. Bakit kaya? Kasi ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ayan po yan. Mamaya po natin ipapaliwanag kung ano yung mga yan. Ang dibdib naman, yung kanyang chest, at ang mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ayan. Okay. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito, na magkagayon ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ito ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So, yun po pala yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. At ibinigay niya ang kahulugan nito. Alam niyo po, pag tayo nagbabasa ng Biblia, para tayong binabalik dun sa panahon na tinuturo niya sa atin. Imaginein po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Parang ngayon, bumalik tayo sa time ni Haring Nebuchadnezzar. So sa tingin niyo, matutuwa siya doon sa magiging interpretasyon ni Daniel? Kasi itong si Haring Nebuchadnezzar po ay very proud na hari. Yan, masasabing brutal. Kasi pag sinabi niya di ba? Ruthless. At ang gusto niya, lahat sa kanya. So, nung in-interpret po ito ni Daniel, ang sabi, ito ang panaginip, ngayon aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. So, dyan po tayo sa ulong ginto. Sabi po, ikaw o hari ay hari ng mga hari, pero yung pagbabasa po natin ng Biblia, pag sinabi doon na hari ng mga hari, small letter po yun hindi po capital letter. Di ba? Alam natin na pag capital letter, hari ng mga hari, sino? Ang ating Panginoon. So siya, hari ng mga hari, small letter po yan. Na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan, at ng kaluwalhatian, at saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao o mga hayop na sa parang o mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. So very proud si Nebuchadnezzar. Totoo po, imagine po ninyo, ano kayang itsura ng Babylonia that time? Para siyang city of gold. Di ba? Kasi yung pong chip nila ay tinatawag ding Golden King, kasi lahat sa kanya ay gold. Yung trono niya, gold. Yung altar niya, gold. Yung table niya, gold. Baka Tatay Jose, Nanay Chet, baka pati yung kutsara niya, gold. Hindi malayo. Lahat talaga gold. Di ba? Ganun po, kayaman ang ang Babylonia that time. At sino pong nakakaalala sa Hanging Garden of Babylons? Dati kasi nasa yun, di ba? 8 Wonders of the World. Ang istorya po pala niya, ayan kasi siya. Pero actually, mas maganda pa siya dyan. Ayun. Kasi daw po pala, Babylonia ay plains. Patag. Nakapangasawa si Haring Nebuchadnezzar ng taga-bundok. Siyempre, ang sabi niya, gagawin kita ng sariling bundok. Kaya pala, ang style ng Hanging Gardens of Babylon ay para siyang bundok. Pataas. At dahil nga wala diyang mga puno, ginawan siya ng sarili niyang garden. At yung mga walls dyan, makakapal. Alam nyo, sabi din po sa history, marami din naman contributions talaga ang Babylon. In terms of economic, transportation, di po ba? Yung mga kalendar na ginagamit natin, time, di ba? Pagsusukat ng time, lahat tayo halos
nanggaling sa Babylon. At ganun sila kayaman. Pero syempre pag mayaman ka, takot kang manakawan, di ba? Takot kang masako. Kaya yung kanilang mga walls po ay makakapal. Sabi nga daw po ay parang ang kapal lang niya, Sister Grace, ay 8 hilera ng bus. Kapal lang yun, ha? So, ibig sabihin, kahit na anong armas, hindi siya tatagos agad-agad kasi napakakapal. Tapos yung taas niya, sobrang taas na kahit na magtira ka ng arrow, halos hindi siya umaabot yung arrow. So, ganun po kaganda ang Babylon. So, since ito kasi si King Nebuchadnezzar nga ay nasanay, sabi niya, sa tingin nyo, natuwa siya nung sinabi sa kanya yung pangalawa ni Daniel. Sabi niya kasi, pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo at mayroong pang 3 kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. At magkakaroon ng 4 na kaharian kasi tibay ng bakal sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Siyempre, hindi siya papayag. Gusto niya siya lang. Di ba? Aba, ganun pala yun. Sabi niya ganun. Pero ganun pa man, kahit ganun si Nebuchadnezzar, maiisip natin na siya mismo, kahit gano'n yung kanyang karakter, ay ginamit ng Panginoon para sa isang divine mission. Hindi po ba? Sa kanya po nagpasimula ang lahat. So gusto ko rin pansinin ninyo, balik ka ulit doon sa image. Yung sa buo. Sige, ginto, silver. Mas mataas ba ang silver sa ginto? Hindi. After ng silver, bronze. After ng bronze, iron na. Hanggang iron with clay. Ano yung pagkakasunod-sunod niya? Descending, di ba? Parang yung value niya, pababa ng pababa ng pababa. Kasi po, ayon po dito sa ating pong propesiya, wala nang susunod pa na kaharian, no? Human Empire. After na huli. Sa tingin niyo po, nasa ang kapanahunan po tayo ngayon dyan? Sa gold po ba tayo? Sa silver? Sa bronze? Sa iron? O sa iron with clay? So, iron with clay. So, babalik tayo. Sabi nga po, ito po ay history. Kaya kailangan po mapagtimpi tayo kasi inuunti-unti po natin. Actually, mahaba pa po ito talaga na pag-aaral. Pero ang buhayin na lang po natin yung pong mga mahalaga. So, binalikan natin ano bang itsura ng Babylon. Sa sobrang yaman ng Babylon, Sister Esther, Dylan, sa sobrang yaman ng Babylon, meron mang mga sa kanila protesta sa labas, gumera sa labas, bahala kayo dyan kasi bakit? Meron silang supply ng food for 20 years. So, bahala kayo dyan, di ba? Tapos meron pa silang ample supply ng tubig. Saan nanggagaling ang source ng tubig nila? Sa ilog? Nakalimutan na. Euphrates. Hindi po ba? So, doon po yun. So, ito kayang mga pangyayaring sinabi ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar ay nagkatotoo? Nagkatotoo? Opo. So, balik po tayo sa sinabi niya na mayroong susunod na kaharian sa kanya. Mayroon po. Totoo pong nangyari yon. At yun ay yung sumunod na Medo-Persia. Yan, sila King. Sino yan? King Darius at saka si King. Ang king ng Persia. Cyrus. Alam niyo po, si King Cyrus, 150 years bago siya ipanganak. Binanggit na po siya ng ating Panginoon. So, tayo po ay tutungo sa Isaiah. Tingnan natin, totoo ba yung sinasabi dito? Isaiah. Yan, si King Cyrus. Isaiah 44, verse 27-28. Punta po tayo doon. Isaiah 44, verse 27 to 28. Sabi po rito, na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matutuyo. Aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Ang
minimension na matutuyo yung ilog Euphrates. Opo. Sabi, na nagsasabi tungkol kay Ciro, o sa English ay Cyrus. Siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo, ang iyong pundasyon ay ilalagay. Di po ba, no? 150 years before nangyari yun, before isilang si Cyrus, pero binanggit na siya ng ating Panginoon sa Biblia. Nakaka-amaze. Tama yung sinabi kanina sa binasa natin, no? Walang tulad ng Panginoon na nalalaman ang wakas mula pa sa pasimula. So doon po tayo, paano ba na-conquer ng mga Persian ang Babylon? So doon pumunta po tayo doon sa time na namatay na si Nebuchadnezzar at ang pumalit sa kanya ay ang kanyang apo. Anong pangalan ng apo niya? Belshazzar. So yan yung time, no, Sister Esther, na sinabi natin nagkaroon sila ng piging, no? Nagkaroon sila ng celebration sa loob ng kaharian. Tapos, anong nangyari? Binalaan sila ng Panginoon, di ba? Yun na yung famous na tekel-tekel. Ano sabi mo? Tekel-tekel. Ayan. Yes, na ang ibig sabihin ay tinimbang ka, ngunit kulang. So, ano po ang ginawang hakbang ng mga Persian? Hindi po sila gumamit ng dahas. So, alam nila na yung tubig, di ba? Yung Euphrates, ang source nila ng tubig doon. So, ang ginawa nila, nagdig sila doon sa ilalim hanggang sa matagpuan nila, ma-divert na yung flow ng tubig. So, syempre, wawalan sila ng tubig doon. Tama yung kaninang binasa natin na matutuyo ka. Tama. Very precise po talaga yung nangyari doon. At napasok nila, na-conquer nila ngayon ang Babylon. So, alam niyo po, pag pag-aaralan natin to, kikilabutan ka eh. Kasi sasabihin talaga na, grabe ka, Panginoon. Sobra. Totoo yung sinabi niya na kahit gahibla ng buhok natin, bilang niya. Diba? Kasi alam niya lahat. Ano po yung sumunod na kaharian? Yun na po yung tinatawag na Greco-Macedonian o yung Greece, na pinamumunuan ni Alexander the Great. So si Alexander the Great, nung time niya, napakadami niya talagang nasakop. As in, dumating sa time na wala na siyang masakop. So ganun po kabilis yung kanya pong pagpapalawak ng kanyang teritoryo. Siya ay 32 years old lang nung masakop niya ang buong mundo. Imagine 32 years old at siya'y namatay nang siya ay 33 years old. Yun yung pagkakapareha nila ni Jesus Christ. Si Alexander the Great, namatay siya at the age of 33 nang walang pag-asa. Nasa kanya nga ang lahat, di ba? Pero hindi siya masaya. Paano siya namatay? Namatay siya sa sakit. Namatay siya sa sakit. Si Jesus Christ, namatay man siya ng 33 years old, meron siyang dalang pag-asa. So yun po ang pinagkaiba nila. Pero ito pong Greece na to, bago pa man niya nasakop yung Medo-Persia, yung Persian, nabanggit na rin po yan sa Bible. Tignan po natin sa Daniel 8. Yan, sa Daniel 8. Yun po tinatawag na ram and eagle. Tignan natin ha, 8. Daniel 8, verse 21. Kaya pag nag-aaral po tayo ng Bible, no, talagang tiis-tiis, pero masarap. Mentras nag-aaral ka pala, sige lang, kasi marami po tayo madidiscover. Sabi dito, ang lalaking tupa, sa 20, ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. Ito po ay pinakita vision kay Daniel. So, sabi doon, ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. So, yun yung tupa. At ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga ay ang unang hari, si Alexander the Great. So, nakakakilabot, ano? Ganun pala ang nangyari. Hindi pa nangyayari, pero na-mention na.
sa Bible. Grabe talaga ang Panginoon. So ngayon, nung matapos na yung term ni Alexander the Great, anong sumunod na empire? Yung Roman Empire. That time daw kasi yung iron, yung bakal talaga, yung pinakamatibay, no? Yung uri ng bakal talaga na ginagamit sa infrastructure, kahit sa mga sword. Pag ang sword mo ay yari sa iron, kayang-kayang hatiin daw yung bronze, yung silver na yan. Sabi noong panahon. Kasi matigas siya eh. So dumating si Roman Empire. 168 BC hanggang 476 AD. So ano kayang nangyari during that time? So nagkaroon din ng tinatawag na fall dito sa Roman Empire. Bakit? Kasi nga, ang mga tao that time ay nawili na sa kalakaran ng mundo. Nandyan na lahat-lahat ng mga kasalanan. Di po ba? Nandiyan na yung mga kasalanan. So alam naman natin, mapapag-aralan natin yun sa mga susunod naman na panahon. At pagkatapos po niyan, yung kahuli-hulihan, Sister Mean, yung mapa, nagkaroon ng 10 divided kingdoms. So, nung bata ako, nagsa-Saudi si tatay, hindi siya nagdadala ng Bible. Kasi once ka daw kasi magdala ng Bible, huhulihin ka. Sabi ko, bakit? Kasi ang mga Muslim anak, hindi naniniwala kay Jesus Christ. So, dito sa 10 divided, parang maliliit, 10 divided kingdoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lang yan. Naasan yung tatlo na wala. So, ito na po yung mga nahugot po kasi tatlo na mga Muslim country. Ito na po ang natira. England, Germany, Switzerland, France, Italy, Portugal, at saka yung Spain. Yan na po yung mga makabago nilang pangalan. Yun po ang katumbas nila. 10 sila, pero hinugot yung tatlo. Alam niyo po ba na hanggang kasalukuyan, hindi pa rin sila magkasundo. Hindi sila magkasundo-sundo. At sinabi sa history na kahit nung panahon nila Hitler, gusto sana nilang gusto nila mapag-isa. Pero hindi nangyari. Kaya po nagkaroon ng World War I, yung First World War, Second World War, at wag naman po sanang umabot sa World War. Kasi po mami talagang hindi, kahit anong gawin nila, hindi magkasundo. So, ang tanong, naganap ba lahat ng propesiya ni Daniel? Naganap ba yung nasa panaginip ni Nebuchadnezzar na interpret ni Daniel? So, meron po doon parte na naganap na. At may parte na nagaganap pa rin hanggang ngayon. Pero sabi po sa kahuli-hulihan, ano po yung doon sa sinabi ng huli? Ano daw po yung huling kingdom na darating? Ang sabi po dito. Ayun, kung paanong nakita na hindi na yan. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito ay iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon. At ito'y mananatili magpakailan paman. Kung paanong iyong nakita ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilang, at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo, at ang kahulugan ay mapagkakatiwalaan. The dream is certain, and the interpretation is sure. Certain na, sure pa. Ibig sabihin, siguradong-sigurado. Di ba? So, nung nakita natin na merong tipak ng bato mula sa bundok na tumama doon sa paa noong rebulto, at yung rebulto ay nagkapiraso at tinangay ng hangin. At yung batong iyon na natibag ay naging isang malaking bundok na sinakop ang buong mundo. Yun po ay kaharian ng ating Panginoon. Yun yung ating pag-asang tinatanaw. Sa tingin nyo, mangyayari po yun? Amen. So, tama po ba yung sinasabi ng Biblia? Mapagkakatiwalaan po ba yung sinasabi ng Biblia? Sabi natin, ang Biblia ang salita ng ating Panginoon. Di po ba? So, sa pagkakataon na ito, mga kapatid,
Sister Esther, Brother Dylan, Tatay Jose, si Darren, si Lenar, sila sisters. Ayan. Ano man po yung estado ng ating buhay sa ngayon. Ano man yung nararanasan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kung minsan may mga doubt man tayo sa ating pong Panginoon, isa lang po ang sure dito. Muling babalik ang Panginoon para sa iyo at para sa akin. At sa oras na ito, ang ating pong panalangin, malapit na po talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Alam natin kung anong nangyayari sa kapaligiran natin. At kung may panahon man po tayo na hinihintay para isuko itong buhay na to sa ating Panginoon, yun po ay ngayon na. Maraming salamat po muli at magandang gabi.
Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pananalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na walang katulad mo, na lalalaman ang wakas mula pa sa pasimula. Maraming salamat Panginoon na mayroong Biblia Panginoon kaming nababalikan ng iyong banal na salita kung saan mababasa namin Panginoon ang maaaring mangyari pa sa hinaharap. Dahil sa iyong pagmamahal sa iyong mga anak, hindi mo lubos silang gusto Panginoon na mapahamak. Ganon din po kami Panginoon na lumalapit sa iyo, na nawa, bigyan mo pa po kami ng pagkakataon Panginoon na maipadama din sa iyo na gusto po namin na sa hinaharap, na sa pagbabalik mo Panginoon sa iyong langit na bayan, sa panibagong kaharian Panginoon, ang eternal kingdom na iyong inaalok sa bawat isa ay makamtan. Narito po Panginoon ang mga kaluluwa na gustong lumapit sa iyo Panginoon at ialay ang kanila pong buhay sa paglilingkod sa iyo. Patnubayan po sila sa gabi-gabi po namin pag-aaral. Gabayan po sila. Ganon din po ang kanila po mga spiritual guardian Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin araw-araw Panginoon, na bagamat hindi po kami karapat-dapat, pero dahil po sa iyong mayamang biyaya at walang kapantay na pagmamahal sa amin Panginoon, patuloy mo po kaming hinahantay. Patuloy mong inaalok ang iyong libreng kaligtasan para sa bawat isa sa amin. Kung Panginoon, hindi po namin ito sayangin. At mapag-isipan namin na tunay na ang mga tanda ng iyong pagbabalik ay naririto na. At wala po kaming kahit sino mang pwede naming pagkatiwalaan kung hindi ikaw lamang Panginoon. Maraming salamat na patuloy mo po kaming pinapatawad sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus,